Praise the Lord everyone! This is Marisol Actov again from Canada. Welcome back to my channel. Ngayon is patuloy tayong mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. But bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, Panginoon. Hallelujah! Thank you for this opportunity again, O Lord God, to study your word. Bless us all, O Lord, and anoint us, O Lord Jesus. Open our hearts and our mind, O Lord Jesus, to receive your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So ngayon, topic natin ngayon ay tungkol sa the beauty of holiness. Kung maano natin ito is, ito yung ang ating buhay ay reflection ito sa ating Panginoon. Tingnan natin itong illustration na to, na ating buhay is reflection ito sa ating Panginoon. Sabi pa sa Biblia, sa Psalms chapter 29 verse 2, ito'y nagsasabi na give unto the Lord the glory due unto the name, worship the Lord in the beauty of holiness. So, hindi tayo pwedeng mag-worship sa ating Panginoon kung wala tayong holiness. Kailangan natin na i-worship ang ating Panginoon in the beauty of holiness. Sabi pa sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung buhay natin maging light na ito sa sanglibutan. Kasi kahit na hindi ka magsasabi sa mga tao kung yung mga ginagawa mo ay mga kabutihan ayon sa kalooban ng ating Panginoon, makikita iyan ng tao na ikaw ay different sa kanila. Dahil sa magre-reflect yan sa buhay mo. Kaya kailangan ang isang believers na mag-ano siya ng holiness, maglakad siya sa ating Panginoon na may banal. Dahil ang ating Panginoon is banal. Sabi pa sa Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. So walang makakita sa ating Panginoon kung wala tayong holiness sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang pagkabanal bilang isang Kristiyano. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkasala. We are human, magkasala tayo. Kaya nga ang repentance hindi ito one-time deal. Ang repentance, araw-araw itong ginagawa natin para tayo malinisan. Dahil araw-araw din tayong nagkasala sa ating Panginoon. Alaman natin o hindi, nagkasala tayo sa ating Panginoon. Kaya araw-araw tayong humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi may mga tao naman na laging napupunta sa church pero yung ugali nila hindi na-change. Dahil hindi natin kayang ibaguhin yung ugali natin. Pero kung may Panginoon ka sa buhay mo, kung may spirit ka ng Panginoon, magre-reflect yan. Yung yung holiness, sumusunod ka sa utos ng ating Panginoon, magre-reflect yan sa buhay mo. Kaya nga sabi sa Biblia, kasi hindi lang enough yung nabaptize ka sa tubig. Ang salvation hindi lang until nabaptize ka sa tubig. Yan ay essential. Kailangan ang tao ay mabaptize sa tubig at mabaptize sa spirit. Yan ay new birth. Essential yan sa ating salvation. But sabi pa rin ng Panginoon sa Mark 16:16, he that endureth until the end shall be saved. So kailangan din tayo magpatuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang tayo maging stagnant Christian na hanggang dyan lang tayo. Kailangan tayong magpatuloy na lumalakad sa ating Panginoon in the beauty of holiness. Dahil ang ating Panginoon ay holy, kailangan din yung mga follower niya ay more like Him. Kasi we are followers of Christ. So kailangan na tayo din ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Ang journey sa ating buhay, ito ay may dalawa lang, ma-visualize natin ito na may dalawa lang itong daan. Ito ay ang daan na sa death or life. Ito'y mababasa natin sa Proverbs chapter 14 verse 12. These two roads represent the way
of life and the way of death. One's in a road of blessings and the other is the road of cursing. So dalawa lang ang papuntahan ng tao. Kaya hindi pwede na ang tao pupunta sa purgatory after siya mamatay. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, eternal natin na buhay. Ito yung lake of fire at saka heaven. Kung ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon, dadalhin ka niya sa kanyang mansion na piniprepare niya. Pero kung hindi ka sumusunod sa utos ng ating Panginoon, ikaw talaga ay mapunta sa lake of fire. Walang purgatory mababasa sa Biblia. Kaya sabi pa sa ating Panginoon, work out with your own salvation with fear and trembling. Kailangan natin itong anuhin ang ating natanggap na salvation dahil hindi lang na tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon hanggang bibig lang, hanggang pupunta lang tayo sa church pero hindi tayo lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming pupunta sa church Sunday, hindi pa naging absent pero hindi na bago ang buhay nila. Kaya kailangan na tayo ay lumalago sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Kasi ang isang tao, kung gusto niya mag-travel sa ibang country, ang purpose niya bakit siya nag-travel, para siya makarelax, para siya ma-enjoy niya yung mga scenery or mga views sa ibang country na pinupuntahan niya. Ganon din ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang plan niya sa ating buhay is to enjoy abundant, exciting life as we travel towards eternity. Yun ang plan ng ating Panginoon. Ang tanong, which way will we go? Saan ba tayo nga way? Si Moses, alam natin si Moses is a great leader. Ina-adapt siya sa princess, sa anak ni Pharaoh na princess. Kaya si Moses, kung nagpaiwan siya sa Egypt, abundant yung material niya doon. Dahil doon, mayroon siya lahat kasi son siya sa princess, ina-adapt siya. Pero iniwanan ni Moses yon. Dahil alam niya na yung buhay doon, kasi alam natin na ang Egypt is a type of sin. Kaya iniwanan yun ni Moses dahil alam ni Moses na ang buhay doon sa Egypt ay passers-by lamang. Hindi yun forever. Pero si Moses, lumakad siya in a highway of holiness sa ating Panginoon. Siya ay lumalakad sa ating Panginoon when God called him to be a leader to deliver the Israelites from Egypt. Si Moses, sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay din, kung tatawagin tayo ng ating Panginoon, kailangan sumunod tayo sa kanyang mga utos. Dahil becoming more like Him, yan ang journey sa Christian life natin. On the highway of holiness, God changes him into His image from the glory to glory. God enables him to conquer the sinful nature which is always trying to influence him to travel down the old road of death. So a beautiful way of life is ito, yung holiness is a beautiful way of life. And it is the integral part of God's work of salvation. Jesus came to save from the sin, which means that He delivers from the bondage of sin, and then He protects, preserves, and keeps us from sin. Hindi lang tayo dinideliver ng Panginoon, pero pinoprotect niya tayo para hindi na tayo magkasala muli. Kaya ang ating Panginoon, from things that would cause us to fall short of abundant life, to sin is to miss the mark or the purpose for which God created us. To perish is to miss the true aim of life. Literally, to ruin our life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang ating Panginoon, ito yung niya sa atin, to give abundant life. Dahil ang love ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi niya ito pino-force sa bawat isa sa atin. Hindi niya ito pino-force. Pero ito ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng chance to show what great God He is. He will create a new heart for all who respect
respond to him. And the angel eagerly awaits to record their names in heaven. A treasured cheese of promise await those who will seek him. Anyone can receive him in his life at any moment. The greatest miracle that could ever happen in any life is the new birth. It is the will of God that all be saved, but the decision rests with the individual. Amen. Ang decision na sa atin. Hindi tayo ginawa ng ating Panginoon as a robot na sasabihan, oh, gawin mo ito, sundin mo ito. Hindi. Binigyan tayo ng free will to choose sa ating Panginoon. Ang desisyon nasa atin. Minahal niya tayo. Kaya nga siya pumunta dito sa sanglibutan para tayo mailigtas. Sinisave niya tayo. Pero nasa iyo na kung sasagutin mo ba yung mga utos ng ating Panginoon, susundin mo ba? Kung magsunod ka ba sa kanyang o mag-ubi ka ba sa kanyang gospel? Yun ay ang desisyon nasa iyo na. Ikaw ay mahal ng ating Panginoon, ako ay mahal ng ating Panginoon, bawat isa sa atin, pero hindi tayo pino-force ng Panginoon to serve Him, pero pinakita ng Panginoon sa ating buhay na God is able to change us and God is able to deliver us from the bondage of sin. Dahil for His great love sa ating buhay. Kahit nagaano kabigat yung kasalanan natin, ang love ng Panginoon is greater than our worst sin. Kaya alalahanin natin ang ating Panginoon na naghintay lagi sa atin. Kaya kailangan tayong mag-grow tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano. I know it's not easy to serve God. Maraming mga temptation. Kaya nga tayo magpa-equip tayo sa weapons ng ating Panginoon dahil ang ating pakipaglaban spiritually, hindi for the flesh and blood. Tayo ay nakipaglaban over the rulers of darkness. Hindi natin ito kaya kung wala ang spirit ng ating Panginoon. Kaya kailangan tayong mag-put on for the armor of God. Yung armor ng ating Panginoon na tayo ay makasurvive. Dahil bilang isang Kristiyano, marami talagang temptation sa ating buhay. Si Jesus nga, during His fasting, tinitempt siya ni Satan. Kaya tayo din na isang Kristiyano, maraming mga trials tayong madadaanan. Kaya kailangan tayo na maging equip tayo and live tayo as holy life, na mag-remain tayo as a Christian. Hindi lang na Christian during Sunday. Hindi lang Christian during may nakatingin ang pastors o kaya nakatingin ang leaders natin. Kung hindi maging Christian tayo araw-araw. Dahil ang ating Panginoon, nakakita yan sa lahat nating ginagawa. Kaya let our life to shine. Mag-shine tayo sa mga unbelievers. And to be fruitful sa pag-serve natin sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat at God bless us all.